Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mga awitin na atin pong narinig. Salamat po sa kanyang pangako. He is already in our tomorrow, so don't be afraid. Keep pressing on. Sana yung mga kumantang yun ay Amen. Alam niyo na ibig ko sabihin, Well, ang Panginoon po ang tumatawag, but we hope na sana itong mga kabataang ito na umaawit po ng ganung mga hamon ay magpatuloy din po. Nakakatuwa po ang ating pong mga kabataan sa kanila pong pagpapatuloy. Please continue to pray for them. We are still, kung may apoy ang camp, ay nagpapatuloy ho tayo sa pagpaypay. At nawa po'y magkatulong-tulong po tayo na gatungan po iyon. Dahil pag yun ay hindi nyo tinulungan at diniscourage pa natin, saan manlalamig na naman ang mga ito at panibagong paghamon na naman yung ating gagawin. So, nawa po ay atin po mapagtulong-tulungan as a church. Especially, we have this topic for this month, spiritual nourishment. Spiritual enrichment. Sorry. Magkalapit naman ho yun. Okay. So, bagamat ang inyo pong lingkod na magsasalita hindi masyadong physically nourished, but I hope ngayong pong hapon ay somehow spiritually makatulong po ako sa inyo, makapagdala po ng hamon. And ngayong pong hapon, this is not the usual way that I would discuss. I normally do the verse by verse as much as possible na akin po magagawa. But for this afternoon, it's more of a topical na pag-aaral. Sa totoo lang po, it's a reminder. I just want to remind each one of us that we can be so active, so busy. Kanina, nagkaroon po kami ng reporting sa young people at ang reporting po namin ay 7 churches of Revelations. One thing that's being reminded of me ay dun sa report, particularly yung Church of Sardis, that they are so busy, they have the reputation, but they are dead. Yun yung sabi ng Panginoon towards the church. So, we don't want that to happen sa atin, na tayo ay parang sobrang busy lang, pero wala talagang apoy. We need that fire from within. And I still believe that for that to happen, wala pong sigla na hindi nagmumula sa katotohanan. Wala pong sigla na hindi nagmumula sa katotohanan. People can fake it, people can be so active, pero kung hindi po ito dahil ng katotohanan, yun po ay napakamabuhay na kalagayan. Kaya nga po atin pong ninanasa na lagi tayong magsimula sa katotohanan. Lamang ho, may problema pa rin. Kapag ikaw ay humamon sa katotohanan, hindi naman palaging lahat ng tinuruan mo ay gayon na nagiging dulo. Merong nananatiling tamad, nananatiling walang pakialam, at meron namang nagsisikap. Pero still, lagi ho tayong magsisimula sa pinakapundasyon, and that is the truth, and that's coming from the Word of God. Tayo pong lahat ay tumayo as we give respect sa kanyang salita. Salamat po sa ministry ng pag-awit na ating pong narinig. Nawa po ay patuloy na ating pagsikapan ang bahagi pong yan na makapagdala ng mga kantang, pagkain talaga ng ating mga kaluluwa. And I would like you to open up your Bibles in Psalms chapter 1, a very familiar verse. Dahil ito'y diniscuss na, so hindi na po ako matatakot. Gagamit po ako ng ibang version ngayon. Okay, so I hope hindi na ho tayo hindi tayo magkaroon ng problema. I would be reading from the ESV version, but let us just read verses 1 to 3 of Psalm 1. And here's what the Bible is saying: Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Notice verse 3. He is like a tree. There is an illustration. How does he look like? He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. So, I believe that everyone in here na nais makinig ng salita ng Diyos, we want to grow. We want to be enriched. We want to bear fruits. And so,
nawa po sa atin pong pag-aaral ngayong hapon ay maging impactful po ito sa bawat isa po na naririto. Tayo po muna'y manalangin, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po. Kayo ang nagligtas po sa amin. Kayo, Panginoon, ang nagbigay po sa amin ng buhay. Kayo ang nagbigay po sa amin ng kamalayan. Kayo ang nagbigay sa amin ng direction and purpose. Ang mga walang kabuluhang alipin na ito, Panginoon, ay iyo pong ginagamit ngayon sa iyo pong ministry. And our words can never be enough to praise you of your goodness, of your mercy and your grace. Kaya, Panginoon, kami po ay nagnanais na magkaroon ho talaga ng isang buhay na karapat-dapat po sa Diyos na sa amin po'y nagligtas. Panginoon, tulungan mo po kami to have that awareness primarily as we acknowledge, Lord, that ang bagay pong iyon ay mangyayari lamang if and only if kami ay magkakaroon po ng karunungan mula po sa iyo pong mga salita. Kaya nga po dakilang Diyos ngayon pong hapon, as we go back to one of the foundational things of Christian life, we desire, dear Lord, na sa pamamagitan po ng iyong pong banal na Espiritu Santo, ipaalala mo pong muli sa amin ang halaga ng amin pong devotional life, ang halaga ng iyong pong salita. Kami, Panginoon, ay pawang mga lingkod mo lamang na umaasa sa iyong pong instructions. Wala po kaming kayang gawin sa aming mga sarili, liban na lamang, Panginoon, sa iyo pong paggawa, sa pamamagitan po ng iyo pong salita. Samahan mo kami, dakilang Diyos, at ang lahat po ng bagay na ito ay dalangin namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Maaari na po kayo po. Marami pong salamat. Psalms chapter 1, and as we look on the passage, I would desire to discuss this, the entire chapter, dahil yan po ay isang buong awit. But for now, we will just be discussing verses 1 to 3. And I would like you to take note of the verse, He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. This month, tayo po ay nag-uusap patungkol sa pagpapalagong Kristiyano o pagpapalagong spiritual. Ako po ay naligtas nung ako po ay 10 taong gulang. That was 2003. Nabaptize po ako ng 2005. So baka naman ligtas na ako nung nabaptize ako. Okay, ligtas na ako yan. Okay. And biyaya po ng Panginoon, one of the best things na akin pong naranasan nung ako po'y bagong naligtas ay ang realidad ng isang puso na bagamat ako po ay lumaki sa isang Kristiyanong family, pero I know in myself na hindi po ako talaga, bagamat aware po ako at gusto ko matutunan ng mga Bible verses, because syempre sa children's department noon, may mga premyo kapag marami kang verse na sa ulo. Merong graduation, may mga first honor, second honor, so bilang isang batang laking simbahan, ang nakakatuwa naman doon, may advantage po ako dahil ang mga kaklase ko lahat bisita. So, kahit medyo konti lang yung alam ko, nakakasagot ako kumpara doon sa mga klase ko kasi bisita sila at ako'y laking simbahan. But I had that interest before pagdating sa salita ng Diyos, but not necessarily kagaya ng desire ko nung ako'y maligtas at makilala ko ang Panginoon. And I know that if a person is truly converted and truly saved, merong isang katotohanan na sa kanyang puso, nagkakaroon po siya talaga ng desire for the Word of God. Gusto ko pong bigyan po yun ng emphasis. Sapagkat that is one of the indications that you are truly converted, that you are truly saved. Meron kang desire to be fed by the Word of God. Kaya nga po, gusto ko pong sabihin po ito sa inyong maigi, mga minamahal. Regardless of your age. Minsan kasi, tinitingnan lang natin yung mga batang hindi nakikinig. Pero minsan, tayo mga matatanda, we have to pass that test as well. Let me ask you a question. Are you really desirous of the Word of God? Okay?
Because if the answer is no, para kang walang pakialam, walang epekto sa iyo ang salita ng Diyos, wala man lang ikangay talab. In the sense na parang wala kang uhaw, wala kang pagkagutom, then there's something wrong. Because a truly converted believer, a truly converted person, desires the Word of God. Ano ho? Kaya ho mag-ingat kayo. Pagka kayo ay nasa simbahan, nakapagpa-check sa biometrics, pero ayaw sa preaching. Ano ha? Malinaw ho yun. Bakit? Dahil yun ho ang pagkain ng isang tunay na ligtas. Ang nakakatuwa po dito sa verse 3, as you go on the passage, merong pagnanais na siya'y lumago. Sapagkat ang dulo ng ating mga pag-aaral ay palaging ang paglago spiritual. Sa biyaya po ng Panginoon, nung ako pinaligtas, merong somehow na paglago spiritual. Hindi man ganun kabilis. May mga ikangay palpak pa rin after maybe 24 years of being saved. Marami pa rin sablay. Marami pa rin mga pagkakamali. But the greatest thing na ginagawa ng Panginoon ay yung patuloy niyang pagkilos sa buhay ng isang naligtas. Pero, tingnan lang po natin, let us simply observe, let us just have a devotional on this particular passage. Bago nangyari ang prosperity, bago nangyari ang pagbubunga, ano muna ang mayroon sa blessed man? It's important to answer that question because people nowadays, we just want prosperity. And take note of prosperity in the scriptures. Maybe if you go back in the Old Testament, makikita nyo si David pinagpala ng Panginoon. While a lot of things happen sa kanya spiritually, pero mapapansin natin, yung iba kasi pagdating sa prosperity, they take it as something material. Pero pagdating sa New Testament, marami tayong makikita, bagamat hindi ko po parang gustong paglabanin ang Old Testament at New Testament, bagamat may different expressions po ng pagpapa-prosper ang Panginoon. But in the New Testament, there could be people like Paul, like Peter, like the heroes of faith, na sa halip na sila yumaman, ano nangyari sa kanila? Yung isa'y napugutan ng ulo, yung isa'y pinako ng pabaligtad. And a lot of believers had been crucified, ikangay binalatan. Si John, inilubog sa kumukulong mantika. Imagine nyo si John na nilubog sa kumukulong mantika. Ano ho? Nabuhay siya pagkatapos. Katin din noon. Siguro 2 ang buhay ho noon. So, biro lang po yun. Pero, what I mean to say, prosperity in the scriptures can, ikangay merong variety of how people would see it. But you know, I just like to clarify, first and foremost, na pagdating sa pagpapalago, it does not necessarily mean na ikaw ay yayaman materially. That's not the essence of being prosperous in the scriptures. Prosperity here is, ikangay ang iyong buhay ay nagbubunga ng kayamanang hindi man sa mundong ito kung hindi sa Panginoon. Yun ho ang malinaw dito. So, kaya nga po, hopefully inyo pong makita na yes, ang Panginoon po yung nagpapayaman, but ang Panginoon po blesses differently. Meron sa atin na marahil mahirap, pero pinagpapala ng Panginoon ang kanyang buhay. In the sense na marami siyang dinadalang kaluluwa, ang kanyang buhay ay punong-puno ng bunga ng banal na Espiritu Santo, and ngayon ay napakagandang bagay na atin pumaabot. Whereas, pwede naman magkaroon ng mga mayayamang mananampalataya na hagya mo na makitaan ng bunga. Is that possible? Yes. So what I mean to say, let us focus, let us set our mindsets first on the proper definition of being prosperous pagdating sa buhay pananampalataya. Hindi po ito tungkol sa kotse. Hindi po ito tungkol sa pera. Ito po ito tungkol sa isang buhay na nagbubunga ng gawa ng banal na Espiritu Santo sa kanyang paglakad. Paano mangyayari yon? Number 1, makikita niyo po, blessed is the man who walks not into the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sit in the seat of the scoffers. The first thing is, to be spiritually abundant, you must reject the world's influence. That's the basic idea of that passage. Bagamat parang napaka-poetic po nito, nung una ko itong binubulay, lumalakad.
ngayon tumigil, tapos maya-maya umupo na. Yun po yung progression po dito eh. Parang namangha ako doon, binulay ko po yun. And then sa dulo, hindi ko rin po naiintindihan. Basta ang dulo, huwag kang maimpluwensyahan ng mga makamundong counselors. That's the point. Okay? So, for you to be spiritually abundant, the question is this. Kamusta ang buhay mo in relation to the worldly influences? Ano ha? Ngayon, pag linggo kasi, bigla tayong parang may switch eh. Okay, we dress differently, we speak differently, automatically bumabalik yung mga verse. Pero, let me ask you a question. After Sunday, who are you? Sa mga estudyante, sino tayo sa school? Sabi ko nga kanina, nagtuturo po ako sa baptism. Ang baptism is a way of publicly declaring that I am a follower of Jesus Christ. And kanina po, ni-review namin yung ikangay statement, ano yun, tawag doon? Covenant, church covenant. One of the things na dapat, pag tayo nasa labas, tayo yung kasumpungan ng isang buhay na dapat yung mga baptist, hindi siya mga loko-loko. Hindi baga? Tayo mga mananampalataya na nagpapahayag na tayo kay Kristo, tayo dapat yung masumpungan na tayo'y kakaiba. Sabi nga ng isang pastor, ang baptist nagdadamit yan ng kakaiba. Nagsasalita yan ng kakaiba. Nabubuhay yan ng kakaiba. Sumisimba yan ng kakaiba. Yung iba, sumasawsaw lang sa tubig, yan nakasimba na eh. Tayo may Miyerkules pa, may midnight pa. Everything ay kakaiba. Ano? Tama. Ngayon, bakit ka sasali? Bakit ka magpapabaptize sa isang samahang namumuhay ng kakaiba, nagdadamit ng kakaiba, nagsasalita ng kakaiba, kung ayaw mo naman maging kakaiba? Di ka ho? Kaya minsan gusto ko po ipaalala, huwag niyo hong madaliin. Halimbawa, ang mga bata ay nasa baptism. Hindi, magpabaptize ka na. Mag-ingat po tayo doon. So, kailangan mo pa ipaalala kasi you can pressure them, but is salvation a reality in their lives already? That's a question. So, hayaan niyo pong si Kristo mag-pressure sa kanila? Hayaan niyo pong si Kristo mag-utos sa kanila? Ano ho? Sapagkat ang mahalaga po ay makita muna sa kanila yung isang malalim na idea ng pagkilala of the spiritual matters of the gospel of Jesus Christ, at ang isa pong bahagi po noon ay magkaroon sila ng puso talaga na mayroong pag-reject on the influences of the world. Ngayon, habang atin pong binubulay yan, tingnan niyo po. Letter A, gusto ko lamang bigyan po ng emphasis po ito. Spiritual abundance begins with choosing where your life will be planted. Ano ho? Sa totoo, ang point po ng verses 1 and 2, verse 1, it's the counselors. Ang dami ho nagdidikta sa atin. Sige, I hope ho, wala nang baptist na tumataya ngayon. Ano ho? Oh, bigla parang napangiti kayo ah. Okay, Brad, magtatights naman ako pag tumama ako ng 500 million. Pero, alam natin ang prinsipyo ng Panginoon. So, I hope you have that principle already in your mind, the proper counselors. But, you know, there can be a lot of influences. Pero, gusto ko pong sabihin, it's a matter of our choice that we place our life doon sa tamang posisyon nito. Pwede kang makinig sa sinasabi ng mundo. Pero saan mo itatayo ang buhay mo? Ano ho? Saan natin itatayo ang buhay natin? Number 1, every believer must decide whether to root his life in the world's wisdom or in God's word. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo eh. Ano ho? Bagamat sa Laodicea ho, merong malahiningan tinatawag, pero ang malinaw ho doon, hindi sila namumuhay sang-ayon sa utos ng Panginoon. Yun pa rin yun. Kahit parang pinagsasabay nila ang paglilingkod at hindi, pero malinaw doon, hindi yun sa Panginoon. Number 2, the condition of your spiritual life depends on the soil in which you choose to grow. Ngayon, kung gusto natin ng pagbubungan spiritual,
ay di dapat ang ating nilalagay sa ating sarili ay lupang pang spiritual. Ano ho? Kami ho'y umorder ng panambak. Ang ipinadala ho sa amin panambak, pang karsada. Magagamit pa sana pang garden, kaso ang dumating pang karsada, paano ko ito tataniman ngayon ng halaman? Ay sayang. May natubo naman ho. Ano yon? Damo. Yung anong tawag doon nila, yung mahahaba. Mutha. Ay hindi yun ang itatanim ko doon. Bakit? Pero tumutubo, kahit hindi nga naman nga ho ng damo, natubo kahit gayon ang lupa. Kahit sa tiles, natubo ganun katindi. But what I mean to say is this. Yung lupa, na kung saan ating itinatanim ang ating mga sarili, nasa saan tayong condition? Doon pa lang sa bahaging yan. Are you setting yourself in, the councils of the world? Na kapag ikaw ay may problema, saan ka lumalapit? Sinong tinatanong mo? ChatGPT. Okay, sumasagot din ho yan. At least. Minsan matino din ang sagot nun. Pero what I mean to say, sana hindi tayo sa kung saan-saan lang lumalapit. Kaya nga sabi ko sa mga young people, kapag kayo ay problemado, siguraduhin nyo ang inyong lalapitan ay yung magpapayo sa inyo ng tama. Kasi nga, sabi nung pag-aaral nung 1 linggo, pwede kang payuhan niya ng kakaiba siya nga, yung mga leader mo sa young people na sumasaway sa iyo sa pag-ibig, huwag kang makinig sa mga yan, sundin mo ang puso mo. Pwede hong magsabi ng ganun. Same feather, birds of the same feather, flock together. Ganun din yun, kahit minsan sa church nagsasama-sama. But what I mean to say, mga kapatid, let's go back to that evaluation of ourselves. Saan ko baga talaga nilalagay ang aking prinsipyo, ang aking pamantayan, ang aking buhay. Letter B, tingnan niyo po. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord. There is a contrast. Hindi ka sa mundo na impluensya, but the delight, this is very important. What you delight in is a matter of choice. Your heart will always pursue what it values most. Kung ano ang kinatutuwaan mo, yun ang hahabulin mo. Tama. Kaya nga, ang mananampalatayang mahal daw si Jesus. At si Jesus ang pinakamahalaga at si Jesus ang pinakamaganda. Sa tingin nyo, sinong hahabulin niya? Yes, narinig ko, kaluluwa. But primarily, syempre, ang una niyang hahanapin at ipupursu ay walang iba kung hindi si Kristo. At sa paghabol kay Kristo, hindi natin pwedeng alisin ang katotohanan kung saan natin siya makikilala. Saan? Saan po? Sa salita ng Diyos. Bible. Mga kapatid, let me just be frank. You can be active, but if you don't have proper relationship with the Word of God, merong malaking problema. I can be a preacher na hindi nagde-devotion. I can be a soul winner na wala talagang pakialam sa salita ng Diyos on a daily basis. Kaya nga dapat tayo mga mangangaral, tayo ho dapat yung talagang merong consistent na devotion life. Pero hindi lang naman ho yun sa mangangaral, nakatakas kami. Okay, members kami ng church, ibang ministry namin, pwede na kami hindi mag-devotion. No, don't do that. Okay, but what I mean to say, hindi ho kasi sapilitan ito. Paano ho kaya kung ganito ang gawin natin? Sa Google form, pagsasagutin natin lahat ng members natin with the devotional, papayag kaya ang mga membro? Sa biometrics pa nga lang, brother, parang problemado na nagpa-devotion ka pa. Pero tingnan niyo po, ginagawa natin ito not for the sake of compliance, tama ha? Ginagawa natin ito with
the desire, with the assumption na ang isang tunay na ligtas delights in the Word of God. Pero bakit patay ang maraming devotion life natin? Kamusta po ang devotion life natin every day? Are you still reading your Word? Do you spend time talking to your Master, whom you say na iyong lahat-lahat? You know, communing with our Savior is our delight. Kaya nga ang Bible, delightful dahil doon natin nakikilala si Jesus. Kaya nga po mga minamahal, gusto ko lamang pong ipaalala sa atin, napakahalaga po. If you continually delight in the world, you will gradually become like the world. But if you delight in the Word of God, then magiging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po, let's continue in verses 2 and 3. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Meditate. Ang salita pong meditation, merong ilustrasyon dati nung kay bata. Meditation, ano ibig sabihin? Ngumunguyang, nginunguya. Parang baka. Ang baka daw, ilan nga ang tiyan ng baka? Hindi ko rin. Ilan to so? 2 ho. Yeah. At yan, 4. 4 daw sa region. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, hindi iisa. Okay. 2 ho, 2. 4 kay doktora. Okay, sige. Pagkatapos ho, ating i-search. Okay. But the idea is, meditation is yung, alam niyo yung baka ng nguya, nginunguya na ng nginunguya yung damo. And through that particular way, nagkakaroon ng ikangay pagkuha ng sustansya doon sa pagkain. In the same way, yung meditate on the Word of God because of His delight, ito yung nginunguya niya ng nginunguya ng tuloy-tuloy. At ang sabi, day and night. Because of the delight, he meditates. Ang problema, pag hindi delightful, yain na yan. Sa linggo na. Kaya nga minsan nagkakabiro ng mga preacher, ginagabok ang Bible, sa linggo na papagpagan. Minsan ako'y natutuwa, nakakita ako ng mga Bible ng mga young people, sabi ko pagka dumi ng Bible, ito ko'y tonto pag ako'y nakakita ng maduming Bible. Huwag niyo naman hundudumihan ang inyong Bible for the sake lang na madumi. Yung ang daming sulat, ang daming guri, sabi ko kung nakita niyo ang Bible ni Spurgeon, ay matutulala kayo, grabe, lahat ng verse may kulay. Siya nagkulay nun. Bakit? Binubulay. Inaaral. Inuunawa. Ganun pa po ba ang Bible sa inyo? O parang chewing gum na walang lasa na lang? Nangumuya, pero you don't enjoy anymore. Wag po nawang mangyari. Pero tingnan niyo po ito. Let's go on our point number 2. Tingnan niyo lang. I have here some. Ito po ay, I have taken this from Practical Christian Growth book. But I would say, tingnan niyo po, letter A, meditation begins with delight. You will never consistently meditate on what you do not genuinely love. Para din yung pag-ibig Tama ka. Pag nakagusto ay talagang pinapakabulay. Tama ha? Lahat naman siguro tayo umibig Hindi, ako po kapatid talaga blessed single, so sige, exempted po kayo. Pero anyway, but what I mean to say is that it begins with your genuine love. Sa tunay sulat po ng aking asawa, nasa akin pa hanggang ngayon, nasa wallet ko yun. Okay. Punit na ho yun, pero nasa wallet ko yun. Bakit? Sulat yun ng aking asawa.
So, number 2, a growing love for God's Word produces a growing desire to spend time in it. Kapag talagang umiibig sa salita ng Diyos, kapag talagang umiibig kay Kristo, hindi pwedeng hindi bibigyan ng oras. Oh! Yan, nahawa na ako. Okay. Hindi ho ako galit. Yan. Okay, yun sunod na line na. Okay? Kapag talagang mahalaga, kapag talagang ika nga'y delightful in it, you would give time. Tama po. Ngayon, mahalaga ba ang Bible? Will you give time? Alam niyo po, nung isang araw kami po'y ika nga'y nakapag-usap tungkol po sa ministries. I think isa po pa sa napakagandang site po ngayon in Batangas is maybe itong kina Pastor Nelson na their evangelistic campaign, they were able to come up with 2,000 po pa 1,000 na number ng mga visitors sa evangelistic campaign. Wow! Nakakatuwa po yun, nakakamangha. And I hope magawa din po natin yun. But one thing I realized in that particular narrative, there's one important detail na I think very crucial kung paano nangyari yun. Ayon sa narrative, all of the members are waking up at 5 a.m. reading the Word of God sa kanilang bahay-bahay ng sabay-sabay. And they would start the church service ng 6:30. No wonder, nagkakaroon ng impact. Why? Because the foundation is strong. It is founded on the very Word of God. Kaya nga makikita po natin that if we forsake His Word, if the devotion life of the members of the church are dying, then we can't expect a fruitful work in the ministry that we do. So, if there's a thing na kailangan nating wag iwanan, kung baga sa Ephesus, iniwan nyo ang inyong unang pag-ibig. Pasensya na po kayo, dami kong sinasabing from 7 churches of Revelations dahil yun po narinig ko kanina. But we have to go back to the Word of God. Let's go back to that delight, to that joyful moment. Tuwing umaga, nagigising ako. Naalala ko po nung ako'y bata, nung ako'y bagong naligtas. Hindi naman ako pinipilit na aking magulang, pero there's something in my heart na kailangan kong gumising by 5 a.m., magbabasa ako ng Bible, kakanta ako para sa Panginoon. At ang saya ng puso ko na ginagawa yun. Walang pumipilit. Bakit? Dahil nandun ang Panginoon. Mga minamahal, this is a sincere plea for every one of us. Let's go back to our devotion lives. Kaya nga po gusto ko sanang hamunin kayo bago matapos itong lecture natin. Ngayong linggo kaya, magkaroon tayo, kahit ito narito, yung mga nasa sa online, tayo ay magkaroon ng resolution na tuwing umaga, magbibigay talaga tayo ng oras. Na kami, as a church, magbabasa kami ng Bible, mananalangin kami ng sama-sama. I think that is where we should go. Kasi kahit sa young people, sinasabi ko na po ito sa inyo, nagtatanong ako, sino dito ang nakakapag-devotion pa? And then there would be few hands. And we want the Lord to work in our church without listening to His instructions? That's not gonna happen. Go back to the reading of His Word. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. As you, kala nyo, pambata lang yung pang matanda din ho yan. Pag umaga, pag kayo tinatamad, read your Bible. Kumanta kayo para talaga, gawin yung alarm clock. Pakantahin nyo, sino kang pwedeng pakantahin natin na talagang pag narinig ay magigising ang lahat? Sino? Si Kuya July. Si Kuya July. Okay. That's a good choice. Talagang magigising tayo. Okay. Ngayon, you see, in Psalms 119 verse 97, like the psalmist, our prayer should be this:
Oh, how I love thy law, sabi ng psalmist. It is my meditation all day. Tapos, pag nakapagbasa ka sa umaga, yung binulay mo ng umaga, dala-dala mo, ano kaya ibig sabihin ni David doon? Paano ko kaya i-apply? Yung parang hindi natatapos lang sa loob ng kwarto. Minsan kasi nag-devotion tayo, tingnan nyo, nag-devotion tayo, paglabas natin ng kwarto, parang iba na tayong tao. Okay, dyan ka na lang muna, David. Lalabas na muna ako. Hindi, wag natin gawin yun. Dalhin natin sa labas. Ano ko tinuro ng Panginoon sa akin? Dapat daw ako matutong mag-ingat ng aking bibig Sige nga, ngayong maghapon, paano ko iingatan ng aking bibig? Hindi ako pipilitin kong mag-isip muna bago ako magsalita. Mga tipong ganyan. Okay? That's the way we do it. Hindi natatapos sa isang silid ang pagbubulay. Yung binulay mo, na ikinumit mo sa Panginoon, kailangan dalhin sa labas. Ano ho? Okay. Ngayon, tuloy tayo. Letter B, esteem God's word above earthly treasures. To be spiritually abundant, you must delight in and meditate on God's word daily. So, the second thing, esteem God's word above earthly treasures. Sabi ni Job, in Job 23 verse 12, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Naalala ko merong isang pastor, hindi daw siya kakain sa umaga hanggat hindi siya nagde-devotion. Ano ho? Meron ho bagang kakayanin pa iyon? Okay? Hindi. Kain muna. Paggising na pagbangon, katabi na rep. Ano ho? Kakain ako. But here's the idea. Ikaw ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos more than the necessary food. Many believers throughout history suffered persecution simply to own or translate the scriptures. So, the point dito po, sa ating mga puso bilang mananampalataya, alam nyo nung una-una, yung mga mananampalataya, hagya na sila magka-Bible. Actually, during the time of maybe 1700s. Ang katumbas ng isang Bible, or 15, sorry. Ang katumbas ng isang Bible ay katumbas ng 20 pairs ng sapatos. Ang isang kopya ng Bible. Meron pang pagkakataon, na kapag ikaw ay nagka-Bible, papatayin ka naman. Sa China, now, underground ang pamimigay ng Bible. So, hindi yun makontrol ng Chinese government. Nagawa sila ng adulterated Bible na ipinapangalat nila para magulo yung iniisip ng mga tao tungkol sa Bible. You know, you are very free to have an access sa banal na kasulatan. Do not take it for granted. Walang babaril sa iyo pag nagbuklat ka. Linggo na nga, hindi pa buklatin Ano? May dala ho ba kayong Bible ngayon? Patingin nga ha. Baka nasa tablet, Okay. Let's not take the Bible for granted. Let's esteem the Word of God very highly, for it is from God. Now, letter C, diretso na po tayo. Feed your soul by meditating on God's Word. Biblical meditation, so kagaya po kanina, is like chewing food. Okay, diretso na tayo. Number 1. Meditating is often described as chewing on God's Word. Okay, pagnguya. Okay, baka naman ho sa linggo ay pilas-pilas ang inyong Bible at inyong tuong inuya. Mahirap hong ubusin yan. Okay, number 2. Jeremiah 15:16. Thy words were found and I did eat them, and thy word was unto me what? The joy and rejoicing of my heart. Pag minsan dinadamo ko yung sulat ng mga salmis, ang saya ganito. Kaya minsan sinasabi ko pagka ako'y nagbubulay na I don't have the same spirit, Panginoon, ako'y iyong i-convict, ako'y iyong sawayin. If there are things na hinder ng aking galak sa iyong salita, ipakita mo sa akin. Because we always want that joy in His Word. So,
As we continue. Number 3. Meditate by asking what is the truth in this verse. Now, ito na po yung meditation proper. Paano ba tayo nagde-devotion? Letter A. First question. How does this truth apply to my life? Nagbasa tayo ng Bible. Okay? Paano ko ba i-apply ito sa buhay ko? Lamang ho, ito ang paalala ko. Kapag nagbasa ng Bible, mag-ingat. Yung iba, naalala ko yung isang illustration na binabasa po namin sa young people. May isang verse ang sabi, lumuhod ka, sambahin mo lamang ako at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bagay. Sino hong may sabi noon? Si Satanas. So, mag-ingat kayo. Halimbawa, problemado ka. Sabi nga nung isang biro, problemado nung makabuklat ng verse, Panginoon, kung ang iyong mensahe sa akin, kung anong verse na aking makikita at aking binuklat, ay yun ang aking gagawin, pagbuklat. At si Judas ay nagbigti. Panginoon, talaga bang ito ang iyong utos sa akin? Pagbuklat uli, gawin mong madali. So, mag-ingat ho kayo. May konteksto ho ang Biblia. Kaya kailangan inyong basahin ng magkakasama at in context, hindi lang po yun sa Senado. Context is everything. Ganon din ho sa Bible. Kaya nga yung Philippians 4:13 na lagi kong binabanggit po sa inyo, ay ano bang ibig sabihin doon? Kaya kong maglaba ng 10 laundry basket. Bakit? Philippians 4:13, mali. Ang ibig sabihin ni Paul doon, kaya kong ikangay makapagpatuloy, kaya kong tiisin ng mga bagay-bagay na nangyayari sa akin. Siya po'y nakakulong, I can be content. Bakit? Dahil ni Jesus. Yun ho ang ibig sabihin niya doon. Bagamat, kaya naman nga ho ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay. Yun lamang maging maingat tayo pagdating sa konteksto. Pero, tingnan niyo po, how does this truth apply to my life? Letter B, because of this truth, what changes need to be made in my life? Nagbasa ka ng Bible. Ngayon, huwag niyong isipin yung inyong katabi. Ito'y talagang para kay brother ito. Hindi ako gayaan. 2 beses akong nag-aayuno sa 1 linggo. Okay, iba yan. Okay? What we mean to say, magkaroon tayo talaga ng kaisipan na sa sarili ko, ito nabasa ko mula sa scriptures, ano bang bagay ang nangyayari sa akin na hindi ko nagagawa itong particular na utos na ito ng Panginoon? Huwag niyo munang isipin yung iba. Huwag niyo na isipin yung iba. Hayaan niyo sila kung kayo magpipreach, okay yun. Pero, yung pagbubulay personally, ang hanapin natin, halimbawa, nakakasimba ka na o huwag niyo pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Oy, brother, lagi naman ako nasimba eh. Isipin mo naman yung bahagi na yes, sumisimba nga ako, pero anong bahagi ang parang hindi ko pa rin ito nagagawa in its sense? Laging ang tanong, papunta muna dito. Huwag papunta sa ibang tao. Tama ha? Okay. So kaya minsan yung atin pong syempre marami nag-amen palagi pag nagpipreach. Kahit yung mga amen natin, ingatan natin na amen. Sana sa ating sarili din. Amen po? Yan, natakot kayo mag-amen. Sa ating sarili. Because sometimes we can speak of those things like we agree, pero, sa kanya yon. Sa kanya yon. No, don't do that. Okay? Sa devotion life, the same thing. Letter C. What are the practical steps I should take to apply this truth? Ano yung practical na pwede kong gawin? Sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina. Anong practical steps ang pwede kong gawin? So paggalang, young people, pwede niyong bigyan. Inutusan ka, anong gagawin mo? Gagawin? Yung napakabilis ng resolution, gagawin. Maglaba, anak. Young people, tama? Tama. Parang isang tumatango sa inyo. So,
Letter D, do I need accountability in this area? Here's the word. Here's the important word. Accountability. Maingay yan ngayong word na yan eh. Pero in the Word of God, we all would give account. Isang araw, haharap tayo kay Kristo at wala kang ibang pwedeng ituro kung hindi ang sarili mo. Magkakaroon ho ng accounting. So now, dito pa lang sa lupang ito, take accountability. Kung alam mong utos ito ng Panginoon, take accountability. Okay? Naunawaan. Game, para ako po'y makatapos. Number 4. Speaking the truth in love. Ngayon, nag-meditate tayo ng salita ng Diyos. Ito po, I think this is very practical. Nung akin po itong binubulay, I think napakahalaga po nito. Kaya nga minsan, one of the drives ng ating church po ngayon, marami ang makapagturo sa atin. Marami ang makapag-Bible study. Because one thing I realized, nung ako po ay nagturo ng mga bata, kapag pala ikaw ay nagtuturo, ang dami mo pa rin natututunan habang nagtuturo. Kaya pala, napakahalaga na yung ating maiintindihan mula sa salita ng Diyos sa ating mga devotion, ang maganda yung ating pag-usapan. Yung pagkatapos, uy, alam mo kapatid, ang ganda nung verse na nabasa ko kanina. Hindi po yun hindi po yun strangherong bagay. Ibalik natin yung ganong konteksto sa church. Kasi minsan, alam nyo yung tao na mahilig makipag-usap tungkol sa verse, parang, alam nyo yun, parang siya pa yung stranghero at yung mga kalokohan ng pinag-uusapan, yun pa yung parang masyadong maingay. Hindi ho baga? Now, atin pong tingnan, ating gawing ugali. Pag-usapan natin. Magkaroon kayo ng mga kaibigan, kaya nga may small groups. Ano ho ang pinag-uusapan sa small groups? Bible. Abay, pagka hindi Bible lang yung pinag-uusapan. Okay? Amen. Salamat po sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Pag-usapan nyo, magkwentuhan kayo tungkol sa ating mga naging devotion. Pagkatapos ng service na ito, pag-uuwi na, anong pag-uusapan? Kapihan. Kapihan, sabi ni Pastor. Pero, habang nagkakape, pag-usapan nyo naman yung narinig nyo sa church. Tama? Kung magkakape. Baka uuwi na tayo mamaya. Pagdating sa bahay, nung kami po'y bata, pag linggo, bawal kaming manood ng TV pag uwi. Yun ho. Di ko alam kung ganun din ho naging setup sa inyo. Ilan taon na ba yun? Okay. Because one of the things na gusto ma-instill sa amin ay yung manatili yung napakinggan namin sa church. Tama? Ngayon, ito ang tanong ko po sa inyo, ating pag-usapan ha. Ito naman po ay informal, I would say there's informality in it, but I would say, ano ang ginagawa nyo pag uwi sa bahay? Nagsasaing. Ano ang pinag-uusapan natin? Ano ang binubulay natin pag uwi sa bahay? Ito po ay reflective na mga tanong. This is an application for us to think about. Pero ano ang ginagawa natin sa bahay? Ano ang binubulay natin pagdating sa bahay? Kaya nga, naikwento ko po, pag uwi namin, bawal ang TV. Pag linggo, bawal ang TV. Ang problema ngayon, hawak na natin ang TV. Hindi ka pa nga nakakarating sa bahay, nasa sa simbahan ka pa nga, hawak mo pa rin ang TV. Kaya nga alam niyo yung si Charlie Kirk, yung napatay na isang conservative. Alam niyo, nag-aalat talaga siya ng isang araw na wala siyang cellphone. At ang sabi niya, ang laki ng ginawang epekto nito sa buhay ko nung inalis ko ang cellphone sa isang araw lang na inalis ko sa isang linggo. Tayo ho mga minamahal, yung linggo natin. Ako, I could be guilty. I am guilty sa maraming pagkakataon about that. Minsan, uupo na lamang tayo. Naalala ko po yung term ng mga young people, doom scrolling. Naalala ko, narinig ko sa mga batang to Doom scrolling. Nakaupo lang kayo, na nag-i-scroll kayo. Wala naman kayong gustong panoorin, basta nag-i-scroll lang kayo. Doom scrolling po pala ang tawag doon.
Ngayon, hindi mo mapapansin, 2 oras, 3 oras, 4 oras. Tapos pag tinanong ka kung bakit di ka nakakapagbasa ng Bible, wala po kasing oras. Ano ha? Paano kaya kung baligtarin natin? Mga minamahal, amen po ba? Tayo ho'y nagpapaalalahanan, hindi ho ako galit. Hindi ho ako galit. Dahil ako po ay may struggles din. Sabi nga ni John Piper, there's this idea na ang joy inilalaban yan. And even our delight in the Word of God, inilalaban yan. Ang tanong ko ho'y ganito, lumalaban pa ba kayo? Alam niyo, pag may mga young people na lungkot, ako po na may natutuwa. Sasabihin ko po sa inyo ito, ako po yung natutuwa somehow, bagamat ako'y nakikilungkot din sa kanila. May mga pagkakataon na yung mga kabataan, Sir Aaron, ako po yung nalulungkot, hindi po ako nakapagbasa ng umaga. Sabi ko, sa isip-isip ko, Amen. Kasi may lungkot sa kanyang puso na hindi niya nagagawa yung dapat alam niyang ginagawa niya. So ano sinasabi ko sa kanila? Ngayon kapatid, kung pumalya tayo sa umaga, huwag mong hayaang matapos sa maghapon na hindi mo naririnig ang master mo. Basa pa rin. Laban pa rin. Ano? So hindi ko sinasabi na laging sa gabi na lang, pagod na tayo eh. Sana mapagsikapan natin na gawin sa umaga. Mag-meditate tayo sa salita ng Diyos. Ano po? Bukas kaya. Sige po. Bago tayo tapusin muna natin ito. Number 5. We need to eat God's Word, not junk. Physical food, pasensya na po sa Coke. Okay. Coke, chichirya, cotton candy. Enjoyable, but removes our desire for fruit and veggies. Makes us weak. So wag ko kayong tumingin masyado sa akin. Okay? Sickly, lead to diabetes, and high blood pressure. Okay. Spiritual junk food. Worldly. TV. May nagti-TV pa ba sa atin? Bibihira na, no? Cellphone na eh. Computer games. Movies. Ngayon, bilis na mag-Netflix. Ano? Okay? Ano pa? Books. Pwede palang books, yes. Magazines. Music. Hindi ko po sinasabing masama po yan lahat. What you mean to say, worldly na mga bagay na sa halip na salita ng Diyos ang nilalagay natin sa ating mga sarili, mas maraming time ang mundo. Tama po. So sana po, kung meron kayong mga accounts, Spotify, music sa cellphone, sana na may pang-Kristiyano. Kasi po ang music talaga may kapangyarihang magturo sa inyo. Kung ang ilalagay ninyo, I would say, halimbawa, 1 buong linggo, ang pinapakinggan mo'y tawag ng tanghalan, na ang kinakanta naman ay pangsanlibutan, sa palagay mo'y anong sustansyang spiritual ang daladala mo kapag ikay nag-worship sa Panginoon. Kaya nga, pagdating natin ng linggo, mga tamlayin, lungkot na lungkot, parang linggo, araw ng pagsamba sa Panginoon, doon pa tayo parang lumbay na lumbay. Okay? And then pagdating ng Lunes, bigla na naman tayo magigising, punong-puno na naman tayo ng kapangyarihan. Pero pag linggo, parang biglang, para tayong mga, alam niyo yun, wala tayong sugar sa katawan. Alam niyo yun? Why? I would say this is the culprit. We have fed ourselves with spiritual junk foods instead of giving more time dealing with His Word. Read your Bibles, pray every day. As you grow, grow, grow.
Nung Wednesday, nagpaawit si Sir Joven. Hindi na po ako magpapaawit dahil alas 5 na. Pero, mga minamahal, I have a challenge. Wala nga lang akong papremyo. But I don't think there's a need for us to give, anong tawag doon? Prizes for this. But I would challenge everyone na nandito po sa hall na ito. This is the challenge that this week, not just tomorrow, this week, we would give time to attend, to meditate the Word of God. Kakasa po ba kayo sa challenge natin? May prize, sa Joven na po ang bahala doon sa prize. Mga minamahal, we need His Word. We need to be strong, and that strength could only come from His Word. Let's go back to His Word. Sino pong lalaban at kakasa ngayon linggo? Kasi kailangan ko po ng commitment kasi pagka wala, parang wala eh. Meron ba magko-commit? Alam kong busy kayo, pero ang hamon ko ay ngayon linggo lang. Ngayon linggo muna. At least. Meron bang lalaban? Okay, ba't hindi kayo natas? Ilan? Matingin niya po. Okay. Sa umaga. Kung hindi pa rin sa umaga, basta sa buong araw. Sa buong araw. Abay, kayo. Hindi kayo natas. Okay? Now, hindi po ito sa pilitan. Ang nakakakita ay ang Panginoon at kayo. Accountability niyo po sa Panginoon yan. I can be a preacher pero hindi ko gagawin ang aking devotions. That's possible. Huwag nawa mangyari. Pero ngayong linggo, mga kapatid, tayo po, pagsisikapan natin gumising ng maaga para magbulay ng salita ng Diyos. Amen po? Sige po. So, tayo po ay tapos na. Maraming pong salamat for listening. Tayo pong lahat ay tumungo at pumikit. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po. Kami po ay nagpapasalamat for reminding us of the importance of your word. Patawad po, Panginoon, if we have so many times that we neglect feeding ourselves sa pamamagitan po ng pagme-meditate ng iyong pong banal na salita. Panginoon, ngayon pong hapon, wala po kaming ibang nais kung hindi ang ibalik po ang aming mga puso muli at isentro ito sa tunay ho naming pagkain. And Ama, I don't have any power, I don't have any influence to make these people move. Only through your Holy Spirit, kayo lamang, Panginoon, ang pwede pong kumilos sa kanila to put a thirst on their hearts, that hunger, Panginoon. So, Panginoon, kami po yung nagmamakaawa. Lord, we want to have a church that's flourishing. We want to have a church that's fruitful. But we also acknowledge that this would only happen if your word is central in the lives of each member. So, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, sa lahat po na nag-commit ngayon pong hapon, ang iyo pong mayamang biyaya ang sumaamin. Even to those, Panginoon, na marahil hindi nagtaas ng kamay, but they are desirous and are planning na mag-join din po sa ganito pong bahagi. Lord, kayo po ang sumama po sa aming lahat. Tulungan mo po ang amin pong church. Alam po namin na mahal mo po, higit po sa aming lahat ang iglesyang ito. So, Panginoon, ang iyo pong mayamang awa ang sumaamin. Patuloy mo po kaming pagpapalain sa iyo pong mga salita. Ang lahat po, Ama, ng bagay na ito ay amin pong dinadalangin sa pangalan po
ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po.